Sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang malunggay ay kilalang halaman, pampalakas ng katawan. Ngunit ayon sa matatandang kwento at pamahiin, may kakaibang babala kapag ito raw ay kinain sa 10 oras ng gabi. Totoo man o hindi, marami na ang nagsasabing may mga karanasang hindi nila maipaliwanag matapos kumain ng malunggay sa hating gabi. May isang babae sa probinsya ng Bicol na mahilig magluto ng tinolang manok na maraming malunggay tuwing gabi. Isang gabi, bandang alas 12, nagutom siya kaya muling nag-init ng ulam at kumain mag-isa habang tahimik ang buong bahay. Habang sumusubo siya, may narinig siyang mahinang bulong mula sa likuran niya. "Bigyan mo rin kami." Napalingon siya ngunit walang tao. Akala niya'y guni-guni lamang dahil antok siya. Ngunit maya-maya pa, muli niyang narinig ang kaluskos ng mga plato kahit siya lang naman ang nasa kusina. Kinabukasan, nagkwento siya sa kanyang lola. Bigla raw namutla ang matanda at sinabi, "Hindi magandang kumain ng malunggay sa gitna ng gabi. Lalo na kung tahimik ang paligid," sabi nila. Naakit daw nito ang mga ligaw na espiritu. Mula noon, hindi na siya muling kumain ng malunggay kapag lagpas alas 10 ng gabi. Ang binatang laging binabangungot. May isang binata naman na galing overtime sa trabaho. Dahil pagod at gutom, napabili siya ng ginisang munggo na maraming malunggay sa karinderya malapit sa kanilang bahay. Pagkatapos kumain ay agad siyang natulog. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nagising siya na hindi makagalaw. Pakiramdam niya raw ay may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang pilit siyang sumisigaw, may nakita siyang maitim na anino sa paanan ng kanyang kama. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya nakagalaw muli. Nang ikwento niya ito sa matandang kapitbahay, sinabi nitong may lumang paniniwala raw ng mga malunggay ay mainit sa katawan at maaring magbukas ng enerhiya kapag kinain sa gabi, lalo na kung pagod o mahina ang resistensya ng tao. Mula noon, iniwasan na niyang kumain ng malunggay tuwing gabi. Sa isang baryo naman sa Quezon, may pamilya na may napakalaking punong malunggay sa likod ng kanilang bahay. Tuwing gabi raw ay bawal mamitas dito dahil pinaniniwalaang may nakatira raw na hindi nakikitang nilalang. Ngunit isang gabi, may bisita silang hindi naniwala sa pamahiin. Namitas siya ng dahon ng malunggay bandang alas 11 ng gabi upang ilagay sa noodles na kanyang niluluto. Habang kumakain siya, napansin niyang tila may nakasilip sa bintana ng kusina. Nang unay akala niya'y pusa lamang, ngunit nang tumingin siyang mabuti, nakita niyang isang matangkad na maitim na nilalang ang dahan-dahang nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot ay natapon niya ang kanyang pagkain at napasigaw. Paglabas ng mga tao sa bahay ay wala silang nakitang kahit sino. Ngunit simula raw noon, madalas na siyang magkasakit at bangungutin gabi-gabi. Ang nakakatakot na babala ng mga matatanda. Ayon sa mga matatanda, ang ilang halaman tulad ng malunggay ay may buhay at enerhiya raw na mas aktibo kapag gabi. Kaya sa ilang probinsya, bawal mamitas o kumain ito sa 10 oras ng gabi dahil pinaniniwalaang may mga nilalang na naaakit dito. May iba namang nagsasabing pamahiin lamang ito. Ngunit para sa mga nakaranas ng kakaibang pangyayari matapos kumain ng malunggay sa gabi, mahirap baliwalain ang takot ng kanilang nararamdaman.
Kaya sa susunod na magutom ka sa hating gabi at makakita ka ng mainit na sabaw na may malunggay, itatanong mo rin ba sa sarili mo kung ligtas pa bang sumubo o baka may iba nang naghihintay na makikain sa iyong tabi? Mga ka-Clover, dagdag na nakakakilabot na kwento tungkol sa pagkain ng malunggay sa hating gabi. May isang matandang lalaki raw sa Nueva Ecija na mahilig kumain ng sabaw na may malunggay tuwing madaling araw. Dahil magsasaka siya, nasanay siyang gumising ng alas 2 o alas 3 ng umaga upang kumain bago pumunta sa bukid. Isang gabi, habang umuulan at malamig ang paligid, nagluto siya ng tinulang may napakaraming dahon ng malunggay. Tahimik ang buong bahay habang siya lamang ang gising. Habang sumusubo siya, napansin niyang tila may amoy lupa at basang damo na biglang kumalat sa kusina. Maya-maya pa'y narinig niya ang mahinang yabag sa bubong ng kanilang bahay. Noong unay hindi niya ito pinansin, ngunit nang kumuha siya muli ng kanin, bigla raw namatay ang ilaw. Sa dilim, tila may narinig siyang mabigat na paghinga malapit sa kanyang tenga. Bakit ka kumakain sa oras na hindi para sa tao? Sa sobrang takot ay napabitaw siya sa mangkok ng sabaw. Agad siyang tumakbo palabas ng kusina habang paulit-ulit na nagdadasal. Kinabukasan, sinabi ng isang matandang albularyo sa kanilang baryo na may mga oras daw sa gabi na mas bukas ang paligid sa mga ligaw na enerhiya. At ayon sa matatandang paniniwala, ang mga halamang malalakas ang sustansya tulad ng malunggay ay pinaniniwala ang may malakas ding enerhiya na maaring makaakit ng kakaibang presensya kapag kinain sa 10 oras ng gabi. Totoo man o hindi, marami pa rin ang umiiwas na kumain ng malunggay kapag hating gabi na. Pero ano nga ba ang totoong benepisyo ng malunggay? Sa kabila ng mga nakakatakot na kwento at pamahiin, hindi maikakaila na ang malunggay ay isa sa pinakamasustansyang halaman sa Pilipinas. Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa bitamina at mineral tulad ng vitamin A, vitamin C, calcium, potassium at iron. Kaya naman madalas itong inirerekomenda para sa mga buntis, nagpapasusong ina at mga taong mahina ang resistensya. Sa probinsya, marami ring naniniwala nakakatulong ito laban sa sipon, ubo at paghihina ng katawan. Kaya nga tinatawag ng iba ang malunggay bilang miracle tree dahil halos lahat ng parte nito ay may pakinabang. Masama ba talaga ang pagkain ng malunggay sa gabi? Sa totoo lang, ayon sa kalusugan at siyensya, wala namang matibay na ebidensya na masama agad ang pagkain ng malunggay sa gabi. Ngunit may ilang tao na maaring makaranas ng kabag o bloated na pakiramdam, hirap sa pagtunaw ng pagkain, madalas na pag-ihi, hindi komportabling tiyan bago matulog. Dahil mataas sa fiber ang malunggay, maaaring mabigatan ang tiyan kapag naparami ang pagkain nito, lalo na sa hating gabi, kung kailan mabagal na ang digestion ng katawan. May ilan ding nagsasabing dahil nagbibigay ito ng enerhiya at nagpapabilis ng metabolismo, maaaring makaapekto ito sa mahimbing na tulog ng ibang tao. Kaya kahit masustansya ang malunggay, mas mabuti pa rin daw na kainin ito sa tamang oras tulad ng almusal o tanghalian upang mas maayos itong matunaw at mas magamit ng katawan ang sustansya nito. Kaya sa susunod na magluluto ka ng sabaw na may mainit-init na dahon ng malunggay, sa kalaliman ng gabi, tandaan mo, hindi lahat ng masustansya ay dapat abusuhin sa maling oras. Dahil minsan ang katahimikan ng hating gabi ay hindi lang para sa mga taong gising, kundi para rin sa mga bagay na hindi natin
nakikita. At habang tahimik kang sumusubo ng malunggay sa madilim na kusina, baka may ibang matang nakamasid, naghihintay at nakikisalo pala sa iyong pagkain. Ikaw ka, Clover, kakain ka pa rin ba ng malunggay sa gabi? Who's there? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please paki-like, comments, and subscribe para updated po kayo sa susunod nating mga videos.